tila mababawasan ata, ano, mga kabida, ito hong numero po ng mga mambabatas dyan po sa House of Representatives, ano, na sumusuporta po dito ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Sa ulat po ng Politico.com, ano, meron daw mahigit 100 ng mambabatas, ano, na nakalista po, mga kabida, bilang mga co-authors dito ho sa impeachment po, gusto kong ipabura po nila yung kanilang mga pangalan po doon. Okay, bakit? Dahil natatakot daw, mga kabida, itong mga mambabatas na ito sa maaring backlash na mangyari po, ano, laban po sa kanila. Kung itutuloy po nila, mga kabida, yung pagiging co-authors dito ho sa impeachment against the Vice President, ano. So, posibleng aasahan po natin, ano, na mas marami pang mga mambabatas, okay, na ayaw hong suportahan ito hong impeachment, ano, against the Vice President, ano po, mga kabida. Lalong-lalo na po, palapit na po, ano, ito hong May 11. Ano po itong May 11? Ito po yung petsa po, mga kabida, kung saan po nakatakda po ang botohan dyan po sa plenary, ano, mga kabida, para maiakyat ito hong articles of impeachment dyan po sa Senado, ano, mga kabida. Okay, ito babasahin ko muna. Ito hong article po ng Ang Balita Ngayon, ano po, nagsiatrasa na mga mambabatas umuurong umano bilang co-authors sa impeachment kay VP Sara. Ayun. Okay? Ayon sa ulat ng Politico, may ilang mambabatas sa House of Representatives ang umano'y nagsisimulang umatras bilang mga co-authors ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw lamang matapos magkaisa ang House Justice Committee sa findings ng probable cause. Batay sa scooper na mismong source ng impormasyon, okay, kumakalat umano ang isang draft resolution na pinamagatang setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte na naglalaman ng timeline ng kaso mula sa paghahain ng reklamo noong Pebrero hanggang sa desisyon ng komite noong April 29. Ayan. Bahagi ng resolusyon ang nagsasaad, now be it resolved that Sara Z. Duterte is impeached for culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trusts. Ipinasya na si Sara Z. Duterte ay ini-impeach dahil sa paglabag sa Constitution, corruption, iba pang matinding krimen at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayan po, okay? Ayon sa nasabing scooper, may mga mababatas na umano'y nagpapabura ng kanilang pangalan sa listahan ng mga may akda ng resolusyon. Ano? At least a dozen lawmakers have asked that their names be removed as authors of the resolution for fear of backlash, ayon sa source. Okay? Hindi bababa sa 100 mambabatas ang humiling na alisin ang kanilang pangalan bilang mga may akda ng resolution dahil sa pangambang backlash, mga kabida, no? Natatakot pala itong mga mababatas na ito, ano? Okay? Dagdag pa ng parehong source, some names were reportedly included, but those lawmakers apparently did not want to be part of it. Okay? May ilang pangalan umano ang isinama, ngunit ayaw ng mga mababatas na iyon na maging bahagi nito, ano, mga kabida. So, yun po. Okay? So, mahigit 100 ng mababatas po, mga kabida, no? Ang gusto ko nilang ipabura yung kanilang pangalan po doon sa listahan na yon. Okay? Inilista po ito ano? Mga kabida, siguro hindi po nagkonsulta ito hong Committee on Justice, ano? Mga kabida, ano po? Kaya nga siguro nung nalaman po ng mga mababatas na ito, bakit nilista nyo kami? Okay? Ayaw namin yan. See? Ayaw ho nilang maging bahagi po doon kasi baka naman po magkaroon po ng backlash, mga kabida, patay sila lahat, ano? Mga kabida, ano po? Di ba? Alam naman po natin, ano, kung gaano po ka-influential ito kung si Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. At alam siguro ng mga mababatas na ito, ano, kung gaano po ka-lakas ito kung si VP Sara. Okay, in terms of influence, ano,
Lalong-lalo na po sa Visayas at saka sa Mindanao, ano, mga kabida. Oh, may tansya nga ito hong ilan sa mga political analyst, ano, mga kabida, na kailangan hong makakuha po ng boto ang mga politiko diyan po sa Mindanao. Okay? Otherwise, at least man lang 30%. Kung ang plano ho ng mga politiko aakyat po for national level, ano, mga kabida. Kasi kung hindi ho sila makakuha po ng 30%, okay, sa Mindanao alone, siguradong talo na po sila, no, mga kabida. Okay? Kahit na po itong mga mababatas, sinasabi po nila, walang kwenta daw yung influence ni Sara Duterte pagdating ho sa local po, ano? Kasi mas mananaig daw yung influence daw ng mga lawmakers dyan po sa kanilang mga distrito eh. Pero mind you, mga kabida, okay? Yung salita po ni Sara Duterte, ano, kahit na po malakas yung influence po ng mga local candidates, alright? Nakikinig yan. Okay? Kung tutuusin po, ano, balikan na lang po natin yung last election eh. Ilan po sa mga lawmakers, mga kabida, na kinampanya po ni VP Sara ang natalo. Alright? Hindi ho nanalo po, no, mga kabida. So, nagkaroon po ng backlash eh. Buti nga, ito hong si Abante, ito hong si Chua, nakaupo pa ngayon, ano, mga kabida. Kung tutuusin, si Abante, talo yun eh. Pero dahil lang po na-disqualify yung kanyang kalaban po, kaya nga nakaupo yun. Ito naman po si Chua po, mga kabida, okay, muntik na pong natalo to eh. Okay? I think mga 300 lang ata yung, ano, 300 o 3,000. Yung lamang po ni Chua, kumpara po kay Apple Nieto po, yung kalaban po niya, no, mga kabida. See? Yung mayor po ng Zamboanga ngayon, ano, mga kabida, tinalo po niya si Manix Dalipe, ano, nakalyado po ng administrasyon eh. O, kinampanya din yon ni Sara Duterte, mga kabida, ano po. Okay? Na kung susuportahan po, mga kabida, ng mga locals, ano, I mean, itong mga local politicians, ano, congressmen, itong impeachment against the Vice President, baka naman po ikampanya po sila, no? Ni Sara Duterte, mga kabida, sa nilang mga constituents na huwag iboto. Okay? Alam naman po ng mga mababatas na ito, ano, na hanggang ngayon, mainit pa rin yung tanggap po, mga kabida, ng mga kababayan po natin, ano, dito ho kay Vice President Sara Duterte. Kaya, pinangalagaan lang siguro nila yung kanilang career, ano, political career. Okay? Kaya nga, very crucial po ito hong May 11. Kasi dito ho natin masusukat, mga kabida, no, kung gaano po karami yung mga mambabatas na sumusuporta dito ho sa impeachment against the Vice President. Ano? Kasi ipinagmalaki kasi ng mga pro-Duterte impeachment congressmen, ano, mga kabida, na makukuha daw nila ito hong magic number na 106 dyan po sa Kamara, ano, mga kabida. Kasi itong 106 po, ito yung ni-require po ng batas po, ano, mga kabida, para maiakyat itong articles of impeachment against the Vice President, ano, dyan po sa Senado, ano. Ngayon pa lang, wala na eh. Mahigit 100 na po ang umatras, ano, mga kabida. Hindi pa po kasali dito, ano, itong National Unity Party. Yung National Unity Party po, ano, mga kabida, ito yung partido na kumalas sa supermajority, ano, mga kabida. Nasa mahigit 4 na pong mga mababatas yan. Yung mga miyembro po ng NUP po, ano, mga kabida. At dun ho sa kanilang pahayag, okay, against po sila dito ho sa impeachment, mga kabida, ni Sara Duterte. Ayaw ho nila ng impeachment against the Vice President, ano. Kaya po sila ay tumiwalag po, ano, mga kabida, sa supermajority eh. Now, idagdag natin yan. Okay, dun ho sa mahigit 100. Okay? At hindi lang po 100 yan, ano? Habang parating yung May 11, baka madagdagan po yan, ano, mga kabida. Okay? Diyan sa Committee on Justice, sigurado po tayo na kanilang baluarte yun. Okay? Makukuha nila yung numbers. Okay? Pero pagdating ho sa plenary, mga kabida, hindi ho sigurado. Diba? Baka naman magkaroon po ng twist eh. Diba? May mga ulat nga eh na may mga mababatas na dati pro Duterte impeachment po, mga kabida. Okay? Ngayon, parang nag-iba na raw yung kanilang desisyon, ano, mga kabida. At gusto na raw nilang i-detach yung kanilang sarili dun ho sa pagiging
supporter at endorser po ng impeachment against the Vice President. Okay? Alam naman po natin, palapit na po yung election sa 2028. At saka siguro, natansya po ng mga mababatas na ito na kung sakali man po lulusot itong impeachment po, papuntang Senado mga kabida, pagdating ng Senado, baka naman po doon ho mamamatay itong impeachment na ito. Kasi alam siguro nila na malabo po ma-impeach si Sara Duterte pagdating ho sa Senado, mga kabida. Remember, ang required number lang po para ma-impeach at matanggal sa pwesto po, ma-convict, ito hong si Sara Duterte, mga kabida, dyan po sa Senate Impeachment Court, ay nasa 16. Okay? 16 po. So, mahirap po kunin yan, na numero, mga kabida. Samantala, yung acquittal po ay nasa 9 lang po Ngayon pa lang 9 na po sila Diba? Mga kabida. Ito hong minority, yung mga taga-suporta po ni Vice President Sara Duterte. Kaya, parang naghahanap ka po, ng karayong po, mga kabida, dyan po sa malaking crowd. O parang ganun yung mangyayari po, mga kabida. Kaya siguro natansya po ng mga mababatas na itong mga gustong magpabura po ng kanilang pangalan po, mga kabida, na malabo po matanggal si Sara Duterte, malabo po siyang makonvict dyan po sa Senate. So, sayang lang yung effort natin. O parang ganun At saka yung effort natin, na gusto ho nating ma-impeach si Sara Duterte, pagdating sa Senate hindi pala, baka balikan tayo. Diba? Ganun yung mindset po siguro ng mga mababatas na ito. Kaya yun, natatakot po sa backlash. Kasi once na makasurvive ito, si Sara Duterte dito ho sa hirap na dinadanas po niya ngayon, impeachment, etc. Okay? Tapos, pagdating ho ng 2028, manalo ito bilang Pangulo po ng Pilipinas, patay kang bata ka, mga kabida. So, balikan talaga niya yung mga taong nagpapahirap po sa kanya, di ba? See? Sabi nga nila kung si Trillanes pa po ang magsalita po, mga kabida, mas delikado daw itong si Sara Duterte kumpara po kay dating Paulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Diba? Mas natatakot po sila, mga kabida, kay Sara Duterte kaysa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Kasi tigas ito Mas tigas ito hong si Sara kumpara po kay PRRD, mga kabida, Okay? So, kabang-abang po yan. Yung May 11, yun yung antayin po natin, mga kabida. Baka naman magkaroon po ng twist. Okay? Baka magulat na lang po tayo na instead na inaasahan po natin na lulusot po itong impeachment papuntang Senado, baka maunsami po ito, dahil hindi ho nila nakuha itong magic number na 106 po, mga kabida, ng mga mababatas, required number para may sampa po, itong articles of impeachment dyan po sa Senado, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, Okay? Ito hong tila pagbabago po ng isip ng ilang mga mababatas po, mga kabida. Okay? Gusto nilang ipa-withdraw yung kanilang pangalan po doon sa listahan bilang mga co-authors, mga kabida. Ito na ba ang umpisa po, mga kabida, at senyales po, mga kabida, na talagang mamamatay na po itong impeachment against Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives?